lesson na nakuha ko dyan ay how to control emotion, especially Ayan, and Lucy, makinig. Amen, singa. at saka sa pride natin, we must have to be humble enough at times. Because sometimes we have pride because we are with Christ. So that's good enough because we are proud to be the children of God. So, dito nga ay yung experience ko dito sa 2013, it was last November na nagkasagutan kami ng amo ko. Meron na kami nalagang aged person na siya ay talagang maano siya, mainitin. Minsan nagkakasalubong kami, sinasagot ko. So, dumaan yung exchange of statements na tinatakot niya ako na ako ay tanggalin niya. Sabi ko, sinagot ko naman. Once kasi siya. Sabi ko, siya toi, c'est pas le patron. Moi, je suis un esclave. Si vous voulez que you sort, yes pas. Okay, c'est ton decision. Pero after that, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, nawawalan ako talaga na Trabaho. nawawalan ako ng income. Diba? Sabi ko, kasi ini-estimate ko na nga kasi sabi ko, siguro 5 years pa, pwede na ako umuwi talaga. Hindi talaga. Naipon ko yung sweldo niya. Yung sweldo, sabi ko, maybe that will be the time. Sabi ko, pero hindi ko inano ko. Sabi ko, Lord, I leave these things onto you. This is your decision. Anyway, I have already my little savings and I can go if you want me to go home. Sabi ko, nag-pray din ako. Sabi ko, Lord, if this is your will, then let it be. Sabi ko, but if you still want to keep this work, then let her say that he still wants me to go on with my work. Yung nangyari nga, kinuha ko na yung bagahe ko, uwi na ako. Labas na ako, balik na ako sa kwarto ko maliit. Sabi yung prayer ko sa Panginoon, really siguro kung nagseserve ka sa kanya, kakaroon ng answer. Para pag nahipo siya, when I was bringing already my bag to move out, sabi niya, salita siya ng Francis. Joseph Remo. Will be prayed ton final, ton decision, para pag nakita ko yung mukha niya, para bang nasanay na siya sa ano ko, sa kanya, yung service ko. Para bang nakita ko na para bang malungkot. Ako din ay naano rin ako, na-touch ako. Sabi ko, kawawa naman kung nagsabi naman siya na Angkor Pupwa. Sabi niya, okay. Di balik naman ako. Siguro mga 2 times kami nagkaroon ng palaging ganun. Tapos sabi ko, tinawagan ko yung anak niya, yung only son, sabi ko, Michelle, yung problema, doctor parce que parfois, elle est très émotionnelle. Emotional, yun ang nagagawa ng emotional, nag-iwalay. Parla très mal, c'est très bad pour moi, sabi ko. Explain niya, sabi niya, marunong mag-English din. Good, I think you must have to adjust yourself because my mother, she's already old. I hope you can understand that I control if you still want to work. Practical siya. Tama, talaga yung sinabi niya. I think you still need your salary and my mother needs you. Take care of her. So yes, I can still try if I will be able to move on. Sabi ko.
Kaya dito, ito yung lesson ko ng 2013, we must have to have patience. And we should always pray to God if problem arises. Amen. And I agree with that. He's really willing to help us out if we are really sincere with what we are asking for from Him. So, dito nga, sa areas where gusto mo improve yung spiritual life niya is always in prayer. I always pray to God that He will give me, He will guide me in what to do with the rest of my life. Is Amen. I know we all have to move out from this world because one day we will die. And I think I'm glad that I have already accomplished all the things that I want in this world. You know, all my children are educated and I'm quite happy with my life. I have peaceful retirement. And one thing I really want is to serve God. Amen. Because during the high school days, I really wanted to be a priest. I was not given a chance. I was not given a chance by my father because he does not want me to become a priest. So I became a family man, and then I had these children. Thanks to God that I was able to give all what I had during my youth, just to give them the proper education. So now I'm glad they are all working now, and I want to give the rest of my life for Him to serve Him. Thank you. Brad, pati ba mo, Brad, yung ginagawa sa amo mo? Yung bigay mo yun mo? Yun pa. Amen. Kasi noon, nung nag-umpisa ako sa kanya, ito siya. Inaano ko, alam natin ito mga kung siya ay parang hindi sila naniniwala sa existence of God. So minsan, nagkakaroon kami ng meron siguro pinapagawa sa akin ng Panginoon. Amen. Na nakikita ko siya na hindi siya naniniwala every time she wakes up. Open niya yung radio, information agad tungkol sa politics, and then sa television. Palagi sa politics, yung mga program ng gobyerno. Diyan, ano talaga siya. Marami siyang alam dyan. Then, na-observe ko, Katoliko siya. I think she's madali lang siguro ma-convert siya na nadala lang siguro sa Second World War because of what happened in France. Maraming namatay, maraming sickness, nabasa niya na almost all the sickness are cured by science, medicine. So they are far from God. Unlike most Filipinos, we are very near to God because of our faith. Malapit tayo sa Panginoon. So, nung nag-umpisa ako magtrabaho dyan, hindi ko nasabi sa kanya na he must give me one day every week, especially Sunday, off. Hindi ko nasabi yun. So, nung nangyari na nga, nag-umpisa na ako magtrabaho, nung dumating yung Sunday, yung nag-ano ko ng permission at pumunta ako sa congregation, parang alanganin magbigay ng permiso. So, yung first Sunday, hindi ako naka-attend, hindi ako nakalabas. So, second Sunday, sabi ko, sana mabigyan mo ako ng permiso kung sa next Sunday. Tapos wala akong pasok ako sa kwarto, kakanta ako ng Christian song. Kahit one word lang, gano'n. Inano ko yung Hallelujah. One word lang yung patas pa ba? Patas pa ba? Sa kwarto. Hallelujah. Tapos, balik-balik ko yun, ano?
Tapos narinig pala niya. Tapos pumasok sa kwarto, sabi niya, this is a political shot. Sabi niya. Ano ginagawa? Oo. Sabi ko sa'yo, un shot de l'église. Bon? Un shot de l'église? Oui? Sabi ko rin. Okay na proceed Dimas, tumuwi. Yun na kayo, pero under control pa ako. Kinakailangan, sabi niya, about seto, for entry, alam yung song, sabi niya. Kaya, kumisan, maalis ako mga 6:30, kinakailangan 5:30, kung malayo, kung mga correspondence. Kinakailangan, umabot ako doon sa baka tutsi. Pagdi. Kaya inaano ko rin, ino-observe ko. Kaya sabi ko sa Panginoon, siguro, iniipuin niya yun. Iniipuin siya. Tapos binigyan ka ng purpose din ng life ni Brother. Oo, tapos binigyan ko ng purpose din ng life ni Brother Rene, na babasa ko. Interesting book ito. Pagbabasa ako doon sa mesa, duwan siya. Kasi sabi naman niya. Sabi ko, si only poorly croyance, sabi ko, sa faith. Mais en anglais, to poor. Sa Pranses, hindi ka makakaintindi dyan, sabi ko. Probablement, à la procession, tu vas chercher un livre en français, sabi ko. Bumili ako ng Christmas kasi Amen. kasi natanggap ko yung Christmas bonus ko. Bumili ako ng sabi ko, bigyan ko naman ito ng Christmas gift. Bumili ako. Hindi ibang ko lang doon sa mesa, sabi ko, Yung libro daanin niya yun. Imprints. In French. His friends. Inaano ko yung position ng libro, saka yung page. Lagyan ko lang ako. Ang balik ko, tignan ko, nagagalaw naman. God is working, sabi ko. Inaano siya. Ngayon, sabi ka niya, kanina na naman. Ali, paki. Si Nizur, sabi niya. Ako, merci, ma'am. Ayoko umiyak. Magandang blessing ko. Unang-una sa Pilipinas pa, ang ganda, yung hiling ko kay Lord, sabi ko, dalhin mo ako sa ibang bansa kasi pangarap ko makapagpatapos ng anak. Sabi ko sa kahirapan kong ito, kasi nahinto kami sa palengke dahil sa lahar. May mga pwesto kami sa palengke, so nag-stay ako sa bahay. Sabi ko, Lord, pangarap ko, kung gusto kong kalooban mo, makakarating ako ng ibang bansa. Pero umahawak na ako ng Bible. Pero wala akong alam sa mga verse na yan. So dumating yung time na yung kapatid ko paalis, sabi ko sa kanila, sabi ko, ako nangangailangan, sabi ko, bakit hindi ako ang tulungan nyo? May kapatid kaming mayaman, milyonarya, sin. So sabi ko, Lord, bakit ganun sila? Sabi ko, ganun. Nag-iina na kita ko. Dumating yung time na matras yung kapatid kong bunso. So ako yung sinalpak. Sabi ko, Lord, sabi ko pa, ito na ba, Lord, salamat, sabi kong ganun. So, awa ng Diyos, nakarating ako dito. So, big blessing sa akin yan. Yeah. And pagdating dito, dahil sa homesick ako, yung asawa ko laging may sakit, laging ako wala sa kwarto, lumalabas ako sa mga kaibigan. Minsan, gabi na ako alas umuwi, alauna, alas 12, pinakamaga, alauna, alas 12. Umaga na ba? Oo, ganun ako kasi ayaw kong mag-stay sa room na homesick ako. So, yung mga kapatid ko, si Christy, nandito na kay Pastor Noli, kumapasok na. Born again na sila, ako hindi. Nung sabi kong ganun, pag masarap ang pagkain nyo, sabi ko, tawagin nyo. Yan si Christy. At wala na pag may handa. Pag may handa. Totoo ito, totoo. Wala lang sa akin yun. Wala lang. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kasi sabi ko, wala pa ako eh. Sabi ko, Lord, paganda na ako, sabi ko, lalapit ako sa'yo. Paganda na ako, pag lumapit na ako sa'yo na lang ako. Ganun ako. So, tatawagan nila, ano bang pagkain? Sabi ko, ay, yung gusto mo, hindi, sabi nung pangkapatid ko sa Sim, sabi niya, yung gusto mo, sabi niya, yung dininding, yung ganun-ganon, sabi niya, ay, sabi ko, sige, hintay nyo, pag-aakay pa ako ng taong kasama ko, punta tayo doon, makikain tayo, kakain kami, tapos nagsasalita si Pastor, wala lang sa akin,
makikihalo pa ako sa table nila. Kasama yung kasama ko. Wala, hindi ako nahihiya. So, ganun at ganun. So, dumating yung time na, sabi ko nga, nung nakaka-attend na ako, minsan 2 times a month. Pagdating ko doon, nandun pa ako sa harap, katabi ko yung mga kapatid ko. Pag inaantok ako, gaganyan ako, tutulog ako habang nagpupulpito sa pastor. Tinatawanan nila ako lahat. Tapos bibigyan ako ng candy. Tulog, parang ako wala akong pakialam. Narinig ko, sabi ni Pastor Nori, hayaan niyo siya, sabi niya. So, ganun, tulog. Tapos, nung dumating yung time na talagang inano na ako ni Lord. Yung na-focus na ako sa Kanya. Alam nyo, lahat inalis sa akin ni Lord. Talagang inano ako, yung bang, talagang pinilipit ako, kumbaga sa trabaho ko, inalis lahat. Alam nyo, kung pati bahay ko, cellphone ko, lahat, inalis sa akin. So, wala akong choice. Sabi ko ganun sa Kanya, wala akong choice kung hindi ako lumapit sa'yo. Sabi ko, kasi alam ko sa sarili ko, kaya ko. Hindi mo pala kaya pag wala siya. Nung alisinan niya yung room ko, magkano lang ang room ko? 150 lang. May cashier pa ako, di 75 a month. Inalis ang trabaho ko. Anong natira sa akin? 180 a month. 180 within 2 years. Kung paano nakaraw sa akin yung within 2 years, nawala ako sa room ko, nakipag-share ako. Ang share ko sa bahay is 180. 180 ang sahod ko. Sana ko kukuha, sabi ko, Lord, paano gagawin mo sa akin, Lord? Sabi ko, so ang ginawa ko, lumapit. Pero pag nasa bahay ako, kaya natutuwa ko yung bang, ayoko may kasama sa bahay. Kasi sabi niya sa Bible, pumasok ka sa room mo, dun ka magdasal. So yun ang na-develop sa akin yun. So hanggang sa within 2 years, sabi ko, ano pang gagawin mo sa akin? Sabi ko, sana ko lalapit kung hindi sa'yo. Sabi ko, sa kanya, kinakausap ko siya. Sabi ko, anong gagawin ko? Mga anak ko, sabi ko, hindi pa tapos yung bunso ko nun. Yung nasa, huling taon na niya sa pagtatapos niya. Sabi ko, anong gagawin ko? Mga anak ko, paano sila mabubuhay? Sabi ko, gano'n sa kanya, buhay pa yung asawa ko noon. Bago siya mamatay, sabi ko, alam mo, nung minsan na nagsasalita ako, hanggang lumipat ako, pupunta ako doon sa kaibigan ko, hanggang sa sisiraan nila ako, na, ay si Winnie, ganun-ganon, sabi nila. Tapos mag-aaway kami nun, lilipat na naman ako sa asmani, sa kabila. Sabi ko, Lord, anong gagawin mo sa akin? Sabi ko, binuksan ko na yung puso ko sa'yo, sabi ko. Bakit hindi mo pa ako tulungan? Minsan natutulog ako, sabi niya sa akin, bakit yung iba masama ang ginagawa nila? Bakit sila yung nasa isip ko. Lagi, bakit sila, sabi ko, pinagpapala mo ako, hindi, sumusunod ako sa kalooban mo, sabi ko ganon. Alam mo, minsan nagising ako umaga yan, sabi niya sa akin, wag mong kainggitan ng kapwa mo. Yung binigay niyang verse sa akin, hindi pa alam ang mga verse yung sa 37 verse 4. Yung kaya yun ang verse ko. Sabi ko, tinanong niya sa akin. Ano pangalan niya? Sam. Tinanong Then I cross out to the Lord. Tinanong ko sa isa. Ano bang verse ito? Sabi ko, hindi ko alam. Kasi sabi ko, pag-gising ko, ito yung binigay ni Lord sa akin. Sabi ko, gano'n. So, binasa namin yun. Senior niya sa akin. Ay, gano'n ba yun? Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na makasunod sa kalooban mo. Gusto kong makatikim ng masarap na buhay sa piling mo. Sabi ko, gano'n. Tapos, meron time na na-homesick ako, nahihirapan ako. Sabi ko, Lord, ano pang gagawin mo? Sabi ko, hindi mo ako bigyan ng room. Nawawala yung mga gamit ko. Wala akong sabi ko namamalansya naman ako doon sa amo kong doon sa 180 ko. Sabi, nagdadasal ka ba namamalansa? Anak, sabi niya, pinagpala na kita. Sabi niya gano'n, pinagpala mo ako. Sabi ko, ganito pa rin ako. Sabi ko gano'n sa kanya. So, nag-Bible study ako sa Wagram. Bago ako dumating, papunta ako doon. Sabi nung mga kapatiran na Kapampangan, bilisan, saan ka ba? Sabi nila, nandito, parating na. Bilisan mo, sabi niya, itong room dito, sabi nga nun sa akin, ibang layang nakatira ngayon, iniiwan niya, sayang maganda to, may ganun-ganun, sabi nilang ganun, kaya lang 7th floor. So dumating ako, nakausap ko yung ibang lahi, sabi niya, interesado ka ba? Sabi niya, kahit mabalabaluktot na Francis, sabi niya, oo, sabi ko, okay, sabi niya,
mag-rendezvous tayo sa ganung araw, sa Miyerkules. Sabi niya, nag-rendezvous ako, wala akong pera, kung hindi 20 euro. Kung paano, sabi ko, Lord, bahala ka na, Lord. Sabi mo, pinagpala mo ako. Sabi ko, dumating ako doon, dinirect niya ako sa may-ari. Sabi ko, sabi niya sa akin, pagkakita niya sa akin, okay, sabi niya, walang problema, sabi nung may-ari, marunong ng Angle. Alam niyo, sabi nung may down payment, yung ibang lahi, sabi na akin na yung pera, yung down payment mo, sabi niya 500, sabi niya, bibigay ko na yung susi. Ay, sabi ko, wala pa akong pera, 20 euro lang ang dalak mo. Yun, hindi ko alam na gano'n, sabi ko gano'n. Alam niyo, sabi niya, okay, sabi niya, ano gagawin natin? Pero sabi ko, sa katapusan mo ibibigay sa iba, interesado ako. Sabi niya, okay, sabi niya, nung tinatawagan ko siya, hindi siya masagot. Hindi niya ako sinasagot. Sabi ko, Lord, sabi mo, pinagpala mo na ako, Lord, Sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Parang galit pa ako kay Lord pag mangusap ako ng sabi ko, ngayon, binigay niya sa akin. So, sabi ko, doon ko nakita na ang Lord nag-work sa buhay ko, yung mga blessing niya sa akin. Amen. Sabi ko nga, nung mga nakarang na yon, yung niya sa akin, yung lesson sa buhay ko na, dati kasi sobrang, pag may galit ako sa isang tao, iiwanan ko lang siya. Hindi ko siya kakasapin, yung may katahasan ng puso ko. May talagang ang pride ko, talagang mataas ang pride ko dati. Kasi ang alam ko sa sarili ko, kaya ko. Hindi pala yun, hindi mo pala kaya pag si Lord ang mandar sa buhay mo. Kaya yun na big lesson sa akin na ngayon sabi ko, Lord, tulungan mo ako na ibaba ko ang puso ko sa una sa iyo, sa kapwa ko, na alisin ang mga galit sa puso ko, ang mga kataasan ko. Sabi ko, pero minsan dumarating pa rin sa akin yan, pero Lord, andito na naman ako, Lord. Sabi ko, sinusuko ko lahat sa iyo, ang mga galit ko sa puso ko, o galit kong hindi ka lugod-lugod sa iyo. Sabi ko, kaya ako nagpapasalamat ako sa kanya. Ngayon, pasalamat pa rin ako, nung umalis ako sa kabilang church, sabi ko, nasa bahay lang ako, sabi ko, Lord, gusto ko, dalhin mo ako, kung saan ako mabibless, yung may hinahanap ako, hindi ko mahanap, sabi ko ganun sa kanya, dalhin mo ako. So, naglalakad akong ganyan, sabi niya sa akin, kasi by banding kami sa mga kaibigan ko, pupunta sila dapat. Ang sabi niya sa akin, nangusap siya, sabi niya, magpa-Bible study ka, sabi ko, Lord, magpapa-Bible study ako, sabi ko, kung kalooban mo, mangyayari yon. Sabi ko, nitong sabi ko, pag hindi mo kalooban, pag ikaw talagang nangusap sa akin, sabi ko, lahat ng ito na plano mo sa akin, gagawin ko, sabi ko. So, kinausap ko nga ito, si Christy. Sabi ko, Dapat pupunta tayo sa Disney. sabi ko, magpapa-Bible study ako, sabi ko, ay mama Nen, sabi niya, may pupuntahan kami. Sabi ko, Lord, hindi yata sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, sabi niya, tatanungin ko muna si pastor, sabi niya, kung matutuloy kami, tatawagin kita ulit. So, nag-open siya. Tapos, hindi ko expected na, ang pagpasok ko dito sa ministry nito, malaking blessing sa akin. Marami akong natututunan, even though na there is a time na kino-correct kami ni Sister Menji. Lagi kami kino-correct minsan ni Pastor. Kahapon 2 times yata kami kinorek ni Pastor. Kaya sabi ko, bless na bless ako dito yun ang gusto kong maano ko sa buhay ko ngayon, yung sarili ko, na iano na lang sa Kanya. Yun ang, kahit umuwi ako ng Pilipinas, wala akong gagawin, Lord, kung dinala sa simbahan mo. Sabi kong gano'n sa kanya. Yun ang sa akin. Kaya yun lang po ang patutuo ko. Cut lang lahat. Amen. I don't have any fear. I don't have any, we call it nervous, in as much as the people is to me, This is the thing I messed him for 15 years. 15 years? She really messed with me. Yes. So, before anything else, now I would like to give thanks to all of you. And through Pastor PJ. Nakikilala na siya ngayon sa PJ. PJ, kasi yung si Brother Eric, kaibigan ni Kuya Rene, sabi.
Si PJ, akala ko magbibigay siya ng mga salita dito. PJ. So I'm very thankful dahil ako yung nagbansag sa kanya. So, Man, TM. through PJ, ako yung Tita Mench. Through Pastor Jerry po, maraming salamat po sa lahat sa inyo. Glory to God. Sa lahat ng prayers po, sa pinagdaanan kong ayoko umiyak po. Sa pinagdaanan kong hirap, puso. Bago mapira ko niya. Yun, pero sinasabi ko sa inyo na pagka na talaga nasa operating room ka na lang, siya na lang. Tapos yung mga taong dasal para sa'yo, talagang mahirap maramdaman yun. 2 times in 1 year, biro niyo. Napapaiyak ka eh. We cannot control. Emotional kasi, di ba? Kasi kung talagang mano ka, Okay lang. heart ka. Puso mo. Yung puso yun. So, biro nyo, in 1 year, 2 times ako na-opera. Una dito, ayan po yun. Tapos, ngayon sa singit. Sa singit dinaan, hindi ko alam kung bakit. Ganun. Siguro yung unang operasyon, medyo natira pa. So, I'm very thankful last Tuesday because all the result of my blood is perfect. The only thing and the only problem is lack of vitamin D, hemoglobin kasi I did not used to eat isda and the milk. I don't want to drink milk and then dairy products. Kasi nga super magandang cholesterol ko po. Kahit mataba akong ganito, maganda naman po yung result. So, kailangan mo puwersa na ako ngayon kumain na isda. Tapos yung, binigyan nga ako ni Sister Winnie last time. Tsaka po yung dairy products. Yung milk, kailangan puwersa yung hemoglobin. Potassium. Yung mga ganun. So, sa lahat sa inyo, maraming salamat. Natagpuan ko po ang hindi ako nagsasabi ng mahirap na magsalita, sister, na dito na ako sa inyo, sabi dito, ganun. Pero ako po ang tao na pag nakita ko po ang isang klase ng sapatos, hindi na po ako masyado mapili. Lang po, bili. Same time na pera. So, ganun din po sa, I just want to share with you na Catholic close, sabi ko nga kay Pastor, saradong Katoliko, katikis ako, so lumaki kaming ganon. So, yung pala, hindi ka dapat talaga magsalita. Sabi ko, kasi minaliligaw sa akin sa White House na po siya, sarado din siya, puro sarado eh. Sarado po siya na Iglesia ni Cristo. Gusto niya akong makuha dahil po ay saradong Katoliko. So, sabi ko sa kanya, Ramon, sabi ko, siguro maghanap ka na ng kahit na nandun siya sa White House niya. Kung hindi, mayaman na ako. Tapos, hindi ko kayo mamit, di ba? So, naligaw po siya, sabi niya, gusto kita kasi nga, matamang isda, na gusto niya akong mahikayat sa iglesia. Sabi ko, sorry. So, ganun po. Sabi ko sa sarili ko, saradong Katoliko, hindi po pala tayo nagsasalita ng tapos. Time will come na ipakikilala tayo, ipadadama ng Panginoon na ano yung dapat. Kasi kung mga emptiness mo sa isang relihiyon. So, I'm not talking about the bad religion or naman. So, matatagpo mo yan habang tumatanda ka. So, for 13 years po, nandito ako sa Paris, natagpuan ko, yung sabihin ko na yung name sa kabila, kay Pastor Noel, this is my first congregation. I attended there with Kuya Rene. Naging friend kami ni Kuya Rene last February, mag-1 year na. Dinadala niya ako. Ngayon, finally, sabi ko, Kuya Rene, pwede ba tayo mag-usap? Sabi sa kanya. Kasi kung hindi pagiging magkaibigan natin, wala tayong hawakan sa leeg or something. Ngayon, kung ikaw po hindi pa nakakatagpo ng congregation na gusto mo, eh, sige po, lumakad kayo. Pero huwag niyo na po akong dadaling ko sa saan. Dahil ako po yung tao na homebody lang. Sa simba lang po ako, alone, hinanap ko yung sarili ko, natagpuan ko naman. Tapos, mail lang po ako magbasa, W.H. Smith, gano'n lang buhay ko for 13 years. Tapos nga po, yung natagpo ngayon ko, mag-ayos naman sila. Kasi, lahat naman ayos, magaganda. So ngayon, kung sabi ko nga kay God, kung gagamitin niya or something, wala akong control, hindi ko pwedeng kontrolin yung mga bagay na yon. So kasi sabi nga ni Pastor Jerry, lalabas yung skills mo, talent mo, na gagamitin ka ng Diyos, magpagamit ka. Sabi ko, sige, kamot me, sabi ko, wala naman akong karapatan na pigilin kung ano talaga yung skills ko, yung talent ko. So kung makakapabuti ba sa nakararami, kaya nilang tanggapin, why not? About the leadership, about the discipline, about anything. Siguro man hindi ka tatayo dito, at hindi mo sasabihin sa isang tao na ganito gawin mo kung wala kang magdaanan experiences. Kasi sinabi ko po kahapon kay Pastor, basta po ako, actually hindi naman talo. Basta iginit ko po ang isang bagay, may proof po ako. Ipakikita ko sa inyo, I can fight and stand and defend for it. Dahil po, meron akong proof at ma-experience ko po yun. Ngayon, pagka sinabi ko po, sorry Pastor, kasi minsan tinatanong, alam niyo ba yun sa Bible? Hindi po, Pastor, hindi ko alam.
Yun. So, yun po. Yung mga miracle and blessings, super dami na po niya kung isipin. Marami pong miracles. Tungkol sa heart ko, buhay pa ako. I'm still alive with you. Andito ako sa harapan niyo. So, mahirap ipaliwanag yon. Kapag na-opera na po kayo, 2 times, andun po. Mahirap pong magsalita. Mahirap basta ipaliwanag na hindi mo na alam gagawin mo. Andun na yung sakit, andun na lahat. Tapos, kigat ka na lang. Yes. Pinabahala mo ng buhay mo kung kukunin po ako ngayon. Humingi po ako ng humingi po ako ng pagsisisi, patawarin sa lahat na gawang kasalanan. Yun sa 2 opera within a year. Tapos po yung blessings marami eh. Well, hindi na po, I'm not talking about myself. Ano yung accomplishment ko sa sarili ko bilang isang professional na tao, isang ganito. No, I'm not talking about that. The only big blessing na natanggap ko sa Panginoon, yung napaaral ko ang aking anak. Na ako lamang talaga, kasi umpisa nang ako'y kinasal. Sorry to say, parang share lang. Talagang wala pong trabaho ang mister ko. Kaya yung kapatid ko until now, galit siya sa akin, nasa US. Sabi niya, you did not deserve him. Carmencita, pagalit. Kasi siya po yung nagpaaral. Siya po ang kaya hanggang ngayon hindi niya matanggap. So yung ang blessing po, yung talagang, ako talagang nag-ano sa aking anak. Tapos yung tumulong lang, yung international flight niya, yung hipag ko sa London, tsaka si Dimple, pamangkin ko po. Pero ako lahat po yun. Hanggang ngayon, noon at ngayon, 22 years, akin, dala ko, pamilya ko. Yung mag-ama ko, ako lahat. So, wala na akong regret dahil nandun na yun. Yung mister ko naman, inalagaan niya yung ano ko, yung anak ko. So, yun yung mga, maraming miracles tsaka blessing. Yun nga, yun lang katatapos nung Monday, opera, miracle. Blessing yung sa anak ko. Marami akong natutunan sa lesson, sa buhay ng mga tao, sa lahat. Maraming lesson na dapat natin matutunan. One thing talaga, yung pagmamahal talaga sa kapwa. Hindi natin talaga dapat mawala yun. Tsaka anytime, sabi niya, ni sister, hindi naman natin itong buhay, pahirap lang ito. Kaya sabi ko nga, nung nasa operating room ako, kinuha ka nila ako ng Monday, 1:45. Diretso na ako ng pagdasal. Hanggang sa natapos operation 3:30, dito sa singit niya, itinaan, ayaw naman nila ipakita. Pero gusto ko makita. Pinakita nila lahat ng mga ayaw nila ipakita. Pasok lahat, talagang kahit na meron kang anesthesia, mararamdaman mo pa rin ang sakit. Tapos 24 hours naka-bed ako. Bawal po akong kumilos, bawal akong gumalaw. Kaya po sabi ko, Lord, sana po may pumunta rito kahit isa. Dahil po, may kailangan po ako, isang tao na hindi naman ako makatawag kay pastor. Nang kailangan ko po pastor isang tao kasi bawal po akong gumalaw. Kasi dudugo. Sabi, Madam Soriano, First day. ano po ang gusto niyo mangyari? Sabi ng nurse, saka ng doktor. Gagalaw kayo, dudugo, 1 week ka rito. Or stay ka sa bed 24 hours. Opo, sabi ko. Okay, stay ka po ako. So, naghanap po ako ng taong padadala para po mautusan ko. Mautusan ko ganito, ganyan. Talagang umiyak po ako. Maniniwala kasi, kasi matinding pagsasama namin, pero ganito matay. Yung mga anak niya pinakakain, walang taong pumalit para biglang dumating sa pintuan. Ito na. Dala ng Panginoon. Shortcut na. Tapos talagang siya. Hindi naman, inayos yung paso. Yung ako na yun. Amen. Tumigil ka. Yun, may mga lesson na doon natin. Yung pagmamahal talaga sa kapwa. Mahal na sa utang, pagplastika na. Ngayon kung humingi ako ng kwento dito sa ibaw na sigaw ako kayo, you are part of me. You see? You are part of me. Kasi, kasiraan mo, kasiraan ko din. Dahil nandito na ako sa kongregasyon nyo Kasi kami, yung ba mga kasama, nakakahiya, no? Correct nyo rin ako, palpak ako, no? Hindi ako perfect. Amen. Tita May, napakakulit. Okay, tanggap mo yan. Correct natin, sister, we are all professional. Ayusin natin. Praise God. Bigyan niya na ako ng kargang lakas ng kalooban. I-continue ko lang po yung natapos ko, sabi ko, parang isa-summarize ko lang na yung there's a lot of blessings given by God. So, miracles, yung katatapos lang operation, 2 times a year. Sa isang taon po, nagkaroon ako ng 2 operasyon. Ang proyek po yun, unbelievable. Pero totoo po yun dahil sa tulong ng mga taong nagdasal, mga taong nagmamahal,
At unang-una po sa lahat, si God. So, narausan ko po ang dalawang operasyon na yon sa kanyang awas sa mga taong nagmahal. So, ito po ako ngayon sa inyong harapan. Papasalamat, thank you sa miracle na ginawa ng Panginoon para sa akin. So, una po dito yung dinaan. Pangalawa po dito ngayon sa singit na hanggang ngayon, pinahilom ko yung sugat. Masyadong parang hindi naman nabamaga. Nangingitim pa siya. So, like what I told a while ago, I'm very thankful to all of you, especially the prayers. Sa prayers, sa lahat sa pagmamahal, mga taong dapat ko pasalamatan pero halos hindi na mabilang sa dami. So, maraming salamat sa mag-asawa nila na kinupok nila ako for ilang days para mapalakas. Ito na po sa harapan nyo, kila Marie, lahat po magkakapatid. So, I'm very thankful. Although I don't have any family here, nandiyan kayo lahat para sa akin. No? So, yun ang miracle at saka blessings na natamo ko para sa buhay ko. Yung blessing they want, about blessing for me, I am not talking about myself. I'm not talking about the blessing para sa sarili ko, accomplishment, kundi ang blessing na lang na natamo ko para kay God galing. Ang blessing na natamo ko na napakahalaga para sa buhay ko ay yung napaaral ko ang aking anak dahil ako'y nag-iisa lang. Kumbaga, kahit na may husband ka nga, kumbaga, meaning ko sa inyo, wala naman siya nabuhay. Ako talaga yung nag-aruga, naglahat. Financial, gano'n. So, for how many years na married kami, ako lang talaga yung financial support, everything. So, napaaral ko yung anak ko. Pero sa tulong na rin, syempre, huwag naman natin masama yung masyadong husband. Sa mga pag-aruga niya sa bata, sa anak ko. Amen. Yun yung, huwag natin silang masamain. Katulong pa rin natin sila. Although ako sa financial, siya yung sa pag-aruga. So, I'm very thankful yung blessing na natamo ko sa kanya. Nag-iisa lang ako. Hanggang ngayon, ako pa rin nag-financial. Although may trabaho na siya, I'm very thankful. Ganyan. So, I'm not talking about myself, accomplishment. Wala na yan. Kundi ang ating pinag-usapan na lang, yung ano yung nagawa mo, blessing na natamo sa Panginoon, na ang iyong anak ay makatapos ng pag-aaral. Yes. Bilang isang magulang, napakasarap na mapaaral mo ang isang anak na talagang ikaw ang nag-aruga, ikaw nagbigay ng pera talaga o financial, gano'n. So the important lesson you learn from 2013. There's a lot of lesson learned. So yun nga yung pa rin tuloy-tuloy sa pagmamahal sa kapwa, learn pa rin na kailangan minsan din sa sarili, sa friendship, huwag mo rin ibigay ng todo kasi lagi naman ganun, nangyayari sa buhay ko, nasasaktan ka, friendship nyo, ganito, ganon. So, yun ang kailangan ko rin-develop na sabi nga Sister Digna, kailangan may control ka rin. Kumbaga sa larangan ng friendship kasi, pastor, todo bigay ako sa larangan. Subo ko na, bibigay ko pa. So, dapat titira ka ng kapiraso sa sarili mo. Pero hindi ganun Talagang ganun pa rin, bukas palad. So, what areas should you hope to improve for your spiritual growth? For me, spiritual growth, since nakilala ko ngayon mga kongregasyon, sabi ko kay Kuya Rene, kung sakali na ikaw, ewan ko kuya, kung natagpuan mo na, hindi pa. Pero ako, kung sakaling matagpuan ko na, sabi ko nga, stay na lang ako dito. Although, saradong katoliko po ako, sabi nga natin, huwag tayo magsalita ng tapos, na yung pagiging katoliko, minsan ay iba rin relihiyon mo. Minsan, aning ka ng Panginoon, na maging born again, hindi natin alam. So, for the moment, question mark pa rin. Hindi ko naman sinabi na dito na ako. So, siguro kung saan ako tawagin, maglilingkod ako. Dahil kumaga pangalawang buhay ko to, di ba po? Dahil sa edad mo, sabi nga ni Kuya Rene, sa edad mo na ito, tita, may hanapin natin. Eh di, mag-praise together tayo, ano natin pamilya, pagdasal natin. Wala na tayong magagawa. So, I want to improve, spiritual growth. Yung sa Bible, gusto kong ma-develop ako. Kasi until now, sa totoo lang, yung nung maliit pa ako hanggang ngayon, yung wala pa akong, sorry pastor ha, sorry po, pero wala akong panlasa sa Bible, yun ang gusto kong ma-develop para sa akin. Yung hindi ko, ewan ko ba, baka magalit ang God, pero gusto ko magkaroon ako ng lasa sa Bible. Yung interest ganun, pero desire. Oo, pero yung kay Rick Warren na ano yun niya, na book niya, yun ang gusto ko. Pero sana nga desire ko na magkaroon ako ng doon sa Bible, magkaroon ako ng tuwing gabi, magbasa ako, yung devotion ko, yun ang ano ko. Tapos sa spiritual growth, syempre, kung sakaling bawa sa singing ministry o kung saan man na makita i-develop ang skills ko,
So, magpapagamit ako kung talagang gusto ng Panginoon na gamitin niya ako, spiritually, no? So, for the moment, yun lang po, napakahaba na, at I'm so sorry po, ginamit ko yung floor. So, maraming salamat sa inyo lahat. Again, yung mga dasal, maraming salamat po sa inyo at sa Panginoon na magbabalik sa inyo. Lalo na sa mag-asawa, sa inyo, pastor, sa inyo po lahat. Maraming salamat.